Si Vice President Sara Duterte ang patuloy na namamayagpag at nangunguna pa rin sa mga survey at base po ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ay isang malaking survey firm, mga kababayan, at sa fourth quarter nationwide survey noong nakarang taon, isinagawa po ito mula November 24 hanggang 30, 2025 ng Nobyembre, ay nakakuha si VP Sara ng plus 28 net satisfaction rating na ikinategorya bilang moderate. Ibig sabihin, mas marami ang kontento kaysa hindi nasisihan sa kanyang performance bilang ikalawang pangulo ng bansa. At ayon po sa datos ay ito reviewin natin, 54% ng mga Pilipino ang satisfied kay VP Sara habang 26% naman ang dissatisfied o hindi kontento. Pero mas mataas ito ng 6 na puntos kumpara sa kanyang plus 22 rating noong September 2025. So yan ho mga kababayan, at para makuha mo lang yung kabuuan, yung 54% na satisfied o kontento, i-minus mo lang yan sa 26 na hindi kontento. So yun nga, nagiging plus 28 yung nakuha ni Vice Presidente sa latest survey. Samantala, kabaliktaran naman po ang naging resulta para po kay Pangulong Marcos. Yun ho. At batay po sa hiwalay na ulat ng SWS, ay nakakuha lamang ang Pangulo ng negative 3 net satisfaction rating na nasa neutral category at ipinakita ng survey na 40% ang satisfied sa kanya, 17% ang undecided at 43% ang dissatisfied. So, yung 40% na satisfied o kontento, tapos ima-minus mo sa 43% dissatisfied, so nakakuha siya ng negative 3. Yun po, ito hong si Pangulong Marcos Jr. So, samantalang si VP Sara ay plus 28. So, yun ho mga kababayan. At iisa-isahin natin yung mga agwat ng reyon. Pero may mga nagsasabi, nako, bakit gano'n nangunguna pa rin si VP Sara Duterte sa mga survey? Pero wala naman daw ginagawa. Mamaya iisa-isahin natin kasi chinek ko natin yung mga aktibidad ng Office of the Vice President. Ako, napakabilis po na magbigay po ng mga tulong ayuda sa mga naging biktima ng kalamidad, di ba? Sa mga nakaraan lindol, at tuloy-tuloy yung kanyang yung biyahe, yung libreng sakay. Di ba, makikita nyo yung mga bus, tuloy-tuloy ho ito mga kababayan. So, lumilitaw na talagang, bagamat sabihin natin, hindi ho masyadong nabibigyan ng pansin sa media, lalo na sa mainstream. Kasi alam naman natin na ngayon talagang ang issue ngayon, talagang pinakamainit, politika ho mga kababayan. Di ba, yung awayan sa politika, yung impeachment, at ngayon yung sa China, yun po ang nangingibabaw di po ba na issue? At samantalang yung siyempre yung bawat departamento, siyempre ang Pangulo, meron siyang sangay ho dyan, at may mga departamento na dapat sila ho talaga ang nagsasabi kung ano-ano yung mga proyekto ng administrasyon na nakatutulong po sa ating gobyerno. Pero dito ho, ibig sabihin ay mabisa. Napakabisa po ng mga programa ni Vice President Sara Duterte, yung mabilis po na yung pagresponde, yung pagbibigay po ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at iba't ibang kalamidad dito po sa ating bansa. So ito, babalikan ko lang ho at mamaya papasyalan ho natin yung mismong website ng Office of the Vice President. Kasi ang dami po mga reaksyon sa mga ganitong nang biglang lumabas po yung survey na kung saan ay number 1 si VP Sara, positive 28 o 54% na nakuha niya yung satisfied. Yun ho mga kababayan, at dito ho malaki ang agwat sa mga rehiyon. Ipinakita rin ng survey ang malaking pagkakaiba ng suporta sa iba't ibang rehiyon. Balance Luzon ho plus 13 ang nakuha na dito ho, no? At sa balance o sa Visayas ay plus neutral
Metro Manila ay negative 17 at Mindanao ay negative 29. Ito hinakuha ng Pangulo. So talagang matindi ho, no? Na nakuha ng marka ng Pangulo. So sa Metro Manila bumagsak din ho siya. At sa Mindanao lalo, 29. Negative 29, negative 17. Partikular na bumagsak ang rating ni Pangulong Marcos Jr. sa Metro Manila at Mindanao habang nananatiling mataas ang tiwala ng publiko kay BP Sara sa maraming mga lugar. Yun ho. Samantala, ito naman ho, si BP Sara na leader po, no, yung tiwala, ayon po sa SWS, ay kinikwenta ang net satisfaction rating sa pamamagitan ng pagbabawas ng porsyento ng dissatisfied mula sa satisfied. Katulad nga, yung binabanggit ko kanina, yung kay BP Sara ay yung kontento ay, di ba, 54%. Tapos ang hindi kontento ay 26%. So, ima-minus mo dyan kung ano ang kalalabasan, yun ho, plus 28 ang nakuhang rating. Yung pinaka-net na nakuhang rating ni BP Sara Duterte. Yan po isinagawang survey sa 1,200 Pilipino na may edad na 18 pataas gamit ang face-to-face interviews. At sa pinakahuling resulta, malinaw na yun, marami nagsasabi, naku, nilampaso ng Vice Presidente sa survey ang Pangulo. Ito ho mga kababayan, at bukod ho kay Pangulong Marcos Jr. ay naungusan din mismo ni BP Sara Duterte yung iba pang mga opisyal, yung matataas na opisyal ng gobyerno, di ba? Mula kay Presidente, Vice President Sara. Susunod ho dyan ay Senate President, House Speaker, at ang Chief Justice. Ito ho. Base rin ho sa survey ng SWS, ay bukod si BP Sara talagang nanguna sa lahat to, pati sa Presidente, no? Yung 54% at ang satisfied, 26% ang dissatisfied. So, plus 28 ang nakuha niya. So, dito ho ay wala. Naungusan niya rin po itong Senate President Tito Soto na nakakuha po ng plus 16 net satisfaction score at samantalang ito ho ay itong si House Speaker Faustino D. Ay nakakuha ng 3 points o nakagain ng 3 points mula sa kanyang plus 2 noong September. So ngayon po ay plus 5 po siya. Net satisfaction rating. At sa kabilang banda naman ay ito pong si Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo ay nakapag-rehistro ng plus 9 net satisfaction rating noong Nobyembre. So hindi naman nagbago noong September, ganun din po yung kanyang nakuha. Pero pawang itong sina Speaker at Chief Justice ay na sila po yung na-classified ng SWS ay bilang neutral. Ayun ha. At sabi po ng ng SWS, ito hong kanilang ginawang nationwide na survey ay mula po sa 1,200 adults na may edad na 18 at ang kanilang ginamit ay face-to-face interviews. Ito wala ho itong kawala. Talagang kasi hindi lang mga magme-message ka, magte-text, parang may text. Kung marami kang SIM card, ayan, ito face-to-face po. Interview ang ginawa ng SWS dito po sa kanilang pinakahuling survey. So, yan po, suma total. Yung pinaka-resulta ng survey na kung saan, ulitin ho natin, ay nanguna, ito pong si BP Sara sa lahat po na mga matataas na opisyal ng gobyerno, mula po kay Pangulong Marcos Jr., kay Senate President Tito Soto, Speaker Bogie D, at kay Chief Justice Alexander Hesmundo. Yun ho. So, talagang, talagang sabi naman ng nababasa ko lang ho, no? Yung mga comment, bakit naging number 1 yan? Wala namang ginagawa yan. Puro lang biyahe sa abroad yan at pumupunta sa kanyang tatay sa The Hague, Netherlands. Alam nyo ho, ito hong pagpunta ni BP Sara sa The Hague, Netherlands, sa kanyang tatay, alam mo, ito po ay isang pagpapakita na isang mabuting anak. Diba? Talagang, yung iba siguro,
pag busy, total, talaga naman nakakulong na. Hindi, pag pumunta ako dyan, di ko naman mapapalaya ngayon eh. Okay, iba kong kapatid, bahala na sila dyan. May mga ganun, di ba? Na mga ugali. Pero itong si BP Sara, talagang, alam nyo, mahirap magbiyahe ng napakalayo, Ha? Mahirap. At gugugol ka ng mahabang oras, di po ba? At maaaring masakripisyo mo pa, pati yung mga anak mo, di ba? Iwanan mo, nag-aaral dito. So, pero talagang ipinapakita niya yung kanyang pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. So, yan po ay isa sa mga simbolo na mga Pilipino. Alam niyo, yung mga talagang ugali ng mga Pilipino, mapagkalinga po sa mga magulang Di po ba? Yun, nakakulong. At alam naman natin, talagang may katandaan na ang dating Pangulo at siyempre, hindi naman talagang sobrang tagal pa sa mundo, di po ba? At ngayon, mas masaklap, di ba, nakakulong. At alam nyo, napakahirap sa isang tao na nakakulong, wala kang makausap, di ba? Napakahirap, kasi iba ho sa Pilipinas, Yung mga Pilipino ay sanay na, di ba, may mga nakakwentuhan, ba, lalo na yung mga retired na, yung mga senior citizen. Pag nakita nyo lang ho rito sa mga mall, parang kala mo, nag-uopisina, Andun ang tambay-tambay, pakape-kape, tapos tambay, kwentuhan, naghapon, lalakad, na-exercise, ganun. Iba naman sa mga park, di ba? Ganun ho Pero dito siyempre, ito si BP Sara, ipinapakita niya na, talagang isa siyang mabuting anak at nakakulong ang kanyang ama, siya po ang kumakalinga. Ito, pinasyalan ko ho itong website itong Facebook page ng Office of the Vice President. Dito, nakalagay ito ho, yung OBP ay agarang rumisponde sa mga nasunugan sa barangay Singkang Airport, Bacolod City. Yun ho, biro mo, mga nasunugan, nandyan agad at namahagi ang Office of the Vice President ng mga tulong sa ating mga kababayan na nasunugan. So, mabilis po yung kanilang pagresponde. At para tumulong sa mga kababayan natin. At bukod doon dyan, meron din po silang mga tumutulong. May mga livelihood program. At yun ho, nabigay din po ng sa mga school. Ito sa Alicia Elementary School. Sa Barangay Alicia, Mulabe, Zamboanga del Sur. Sila po namigay po ng ng mga gagamitan, mga bags sa mga estudyante. Ayan po. So talagang nagpapatuloy yung pagtatrabaho ng Vice Presidente at siyempre kahit kasi ang madalas na ilalabas lang po sa media ay ang Vice Presidente nasa dahig. Netherlands, nandun na naman lagi. Dumalaw sa kanyang tatay. Yun ho Pero yung mga yung kanyang tanggapan ay nagpapatuloy katulad ito. Ito, naghatid din ng food boxes sa mga laborers at toda sa Bagao, Cagayan. Ang Office of the Vice President. Yan So, marahil ito siguro kaya umiepekto yung kanyang patuloy na mataas na na rating. Ito pa, tulong ng OBP, tribong Mamanwa. Sa St. Bernard, Southern Leyte. Yun Google ito po sa Leyte. So, namigay ho ng mga tulong, yan namigay ng mga kahit tulong, sa Southern Leyte ho yan. Ito po yung yung tribong Mamanwa. Yun Tapos ay napakarami pasyalan nyo lang ito hong yung ito dito rin sa sa Makati. Bili mo, tulong sa Makati na sunugan, sa Makati. Nagpaabot din ng tulong sa 300 pamilyang nasunugan sa Barangay Terejeros, Makati City. At ito hong mga tauhan ng OBP Disaster Operations Center sa Tejeros Barangay Hall. Namahagi po sila ng mga relief bags. Magi 300 pamilya. So, mabilis po yung kanilang pag-aksyon. At siguro, ito ho yung sagot sa mga nagtatanong. Wala namang ginagawa yan si BP. Puro nasa abroad. Kasi yun lang ho ang nabobroadcast. Tapos makikita nyo yung mga malalaking bus.
yung libreng sakay. Di ba? Nakakatulong din ho ito, lalo na po sa mga manggagawa. Di ba? Na nakakabawas po ito sa gastusin nila. Di ba? Imbis na mamasahe ka. So, yun lang ho. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? Sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating channel. At number 1 ho, si BP Sara. Sa lahat po tinalo niya ho itong si Pangulong Marcos Jr., si Senate President Tito Soto, House Speaker Bogie D., at Chief Justice Alexander Hesmundo. So number 1. At ito ho kaya ay epekto sa mga mababatas na nagsusulong po ng impeachment. Kasi ibig sabihin niyan, marami po ang kontento sa panunungkulan ng Vice Presidente. Aking pananaw ho rito mga kababayan, dahil sa survey nito ay lalong mag-iisip ito hong mga gustong magpa-impeach or baka sila po ay sinasabi niligawan na sumuporta kasi malapit na po ang 2028 elections. Buti sana kung talagang bagsak po sa rating, ayaw ng tao. Ayaw ng tao kay BP Sara, lagapak sa survey, yung madali magdesisyon para ma-impeach. Di ba? Diba, isa kang kongresista. Napakamadali mong pumirma. Hindi naman hindi kontento ang tao sa kanya. Pero kabaliktaran po mataas po ang porsyento na kontento o satisfied dito po kay BP Sara. Kayo, ano masasabi niyo rito mga kababayan? Sa pinakahuling na survey, number 1, net satisfaction rating, performance rating ni BP Sara ay plus 28. So 54 ang satisfied, 26 ang dissatisfied. So ang neto ay plus 28 kumpara sa lahat po ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. So yun lang po mga kababayan, at mag-iisip-isip po kaya yung mga gusto magpa-impeach sa Vice Presidente dito po sa nakuha niyang mataas na marka. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat. Paki-follow rin po yung aking FB account. Magandang araw po sa ating lahat.